Part 1 sa buhay ni Ken. Dear Mommy San, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Ken, 21 years old, lalaki. Nais ko pong ibahagi ang naganap sa aking buhay kung bakit ako naging tao dito sa masalimuot na mundo. Wala po akong mga magulang, pero buhay pa po silang dalawa. Ako'y kanilang iniwan, kung baga, nasanay na ako sa mga bagay na palaging kulang. Kung isipin mo, dapat sanay na ako na may kulang. Kulang sa yakap, kulang sa gabay, kulang sa kwento ng buong pamilya, pero may isang araw na kahit sanay ka na, bigla ka pa rin mapapaisip na what if? Marami akong mga katanungan na hanggang ngayon, di ko pa natagpuan ang mga kasagutan. Dito nagsimula ang aking kwento. Maagang nabuntis ang aking ina at bata pa siya at di kasal sa lalaking nagbuntis sa kanya. Hindi ko alam kung aksidente ba ako o nagkamali lang sa mata nila. Ang alam ko ngayon, sila ay marupok. Ang ama ko ay may pamilya at malabong pakasalan ang aking ina. Sa madaling salita, ako ay anak sa labas ng papa ko. Nang ipinanganak ako at naisilang na, biglang naglaho ang aking ama na parang bula. Tumakbo si papa. As in tumakas. Parang may hinahabol. Parang may utang na loob na di kayang bayaran. At dahil doon, malabong makapag-aral ulit ang aking ina at siya ay hindi nakapagtapos. Para ako ay mabuhay at matustusan sa mga pangangailangan, nagtrabaho siya para suportahan ako. Pero hindi siya naging magulang na nandyan kapag siya ay aking kailangan. Kasi iniwan niya rin ako sa lola. Sa lola po ako lumaki. Si lola yung tipo na taong kahit pagod na, may ekstra pang lakas para lang ipaalala sa'yo na may dahilan ka pa para bumangon. Pero kahit ganon, hindi ko maiiwasang magtanong minsan, bakit ako yung pinili nilang iwan? Habang nasa puder ako ng aking lola, ay nag-aaral po ako. Dala-dala ang maraming katanungan sa buhay na walang makakasagot. Isang araw, grade 10 na ako noon at 14 years old na, nang biglang abangan sa part 2.